Sa panahon ngayon na tila ba walang preno ang pag-akyat ng presyo ng bilihin at gasolina, kailangan nating maging mas wise at matalino sa paghawak ng ating kinikita. Sa video na ito, hihimayin natin ang mahahalagang aral na magsisilbing gabay ninyo para hindi lang basta makaraos, kundi para tunay na lumago ang inyong kabuhayan. Siguraduhin ninyong tapusin ang ating talakayan dahil sa dulo ng video na ito, ibabahagi ko ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi sa inyong financial freedom at tagumpay. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1. Fuel management. Pagtitipid sa gitna ng mahal na gasolina. Sa bawat pag-angat ng presyo ng krudo at gasolina sa mga pump station, ramdam na ramdam nating mga ka-daily ang hapdi nito sa ating mga bulsa, lalo na para sa mga katulad nating kumakayod gamit ang motor o sasakyan. Ang fuel management ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng murang gasolinahan, kundi isang sining ng tamang paggamit ng ating mga sasakyan para masiguradong ang bawat patak ay sulit at hindi nasasayang sa kalsada. Isipin ninyo na ang gasolina ay parang ginto sa panahon ngayon, kaya dapat ay maging maselan tayo sa kung paano natin ito inuubos sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga maling habit sa pagmamaneho na hindi natin namamalayan ay malakas pala lumaklak ng krudo. Ang pagiging wise sa kalsada ay isang malaking tulong para mabawasan ang ating daily expenses at para na rin hindi tayo masyadong mabigla sa tuwing may balita ng biglaang oil price hike na tila ba naging normal na sa ating bansa. Kapag natutunan nating i-manage ng maayos ang ating fuel consumption, mas marami tayong maitatabi para sa iba pang mahahalagang bayarin sa bahay gaya ng kuryente o pambili ng bigas para sa pamilya. Isa sa pinaka-epektibong paraan para makatipid ay ang pag-adopt ng tinatawag nating eco-driving tips, mga ka-daily, kung saan binabago natin ang ating paraan ng pag-apak sa gas at preno para maging smooth ang takbo. Iwasan natin yung biglaang pag-arangkada o yung tinatawag na aggressive driving dahil sa tuwing binibigla natin ang makina, mas mabilis itong kumakain ng gasolina para lang makasabay sa bilis na gusto natin. Ang tamang distansya sa sinusundang sasakyan ay makakatulong din para hindi tayo laging nagpepreno at bumubuwelo uli na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mabilis maubos ang laman ng ating tangke. Mas mainam na panatilihin natin ang isang steady na bilis o yung cruise speed hanggat maaari dahil dito pinaka-efficient ang ating mga makina at mas malayo ang nararating natin sa bawat litro ng gas. Ang pagiging kalmado sa likod ng manibela ay hindi lang safe para sa atin, kundi isang napakagandang paraan din para mapatagal ang buhay ng ating sasakyan at mapababa ang ating gastos sa krudo araw-araw. Napakahalaga rin na laging nasa kondisyon ang ating mga sasakyan dahil ang maayos na maintenance ay katumbas ng mas malaking matitipid sa hinaharap, mga ka-daily. Ang simpleng pag-check sa pressure ng ating mga gulong ay malaking bagay dahil kapag malambot ang gulong, mas nahihirapan ang makina na itulak ang sasakyan kaya mas lumalakas ang konsumo nito sa gasolina. Siguraduhin din natin na malinis ang ating mga air filter at maayos ang spark plugs dahil ang baradong system ay parang taong hirap huminga na kailangang mag-effort ng higit para lang makagalaw ng maayos. Huwag nating tipirin ang regular na change oil at maintenance dahil ang maayos na takbo ng engine ay nangangahulugan ng mas matipid na fuel consumption at iwas aberya sa gitna ng biyahe. Ang pag-aalaga sa ating mga kagamitan sa paghahanap buhay ay pagpapakita rin ng respeto sa ating pinagkukunan ng income, kaya dapat ay laging top condition ang ating mga motor o sasakyan para laging ready sa kahit anong layo ng ating pupuntahan. Bukod sa maintenance, kailangan din nating maging madiskarte sa ating mga ruta at schedule ng pag-alis para maiwasan ang matinding traffic na kumakain ng oras at gasolina natin, mga ka-daily.
Bago lumabas ng bahay, ugaliin nating tingnan ang mga navigation apps gaya ng Waze o Google Maps para malaman kung saang kalsada ang mas maluwag at mabilis ang daloy ng sasakyan. Kung maaari ay pagsama-samahin na natin ang lahat ng ating mga errands sa isang biyahe lang sa halip na labas ng paulit-ulit para lang sa maliliit na bagay na pwedeng namang gawin ng sabay-sabay. Ang pagpaplano ng ating biyahe ay parang paggawa ng budget. Kapag alam mo ang direksyon mo, mas konti ang pagkakamali at mas tipid sa resources na iyong gagamitin. Tandaan ninyo na sa bawat minutong nakababad tayo sa traffic habang umaandar ang makina, parang nagtatapon lang tayo ng pera sa kalsada na sana ay naipon na natin para sa kinabukasan ng ating mga anak. Panghuli, huwag tayong mahiyang gumamit ng teknolohiya para mag-monitor kung aling mga gasolinahan sa ating area ang nag-aalok ng pinakamababang presyo o may mga magagandang discount programs, mga ka-daily. Maraming mga gas stations ngayon ang may mga loyalty cards o apps na nagbibigay ng points o diretso na bawas presyo bawat litro. Kaya samantalahin natin ang mga ganitong perks para lalong makatipid. Magtanong-tanong din tayo sa ating mga kapwa drivers kung saan ang pinakasulit magpakarga dahil ang bawat porsyento ng matitipid natin ay malaking tulong na kapag pinagsama-sama sa loob ng isang buwan. Maging mapagmasid din tayo sa mga anunsyo ng oil price movement para kung alam nating tataas ang presyo bukas, makapag full tank na tayo ngayon pa lang habang mas mura pa ang singil. Sa huli, ang disiplina sa paggamit ng gasolina at ang pagiging maparaan sa paghahanap ng savings ay patunay na kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon sa global market, mayroon tayong magagawa para protektahan ang ating sariling kabuhayan. Aral number 2. Rice and grocery hacks. Busog sa mas mababang halaga. Sa gitna ng patuloy na pag-angat ng presyo ng bigas at mga pangunahing bilihin sa palengke, ang pagiging madiskarte sa kusina ay hindi na lang basta choice kundi isang mahalagang skill para sa ating mga pamilya, mga ka-daily. Ang bigas ang pundasyon ng bawat hapagkainang Pilipino, kaya kapag tumaas ang presyo nito ay talagang apektado ang ating buong budget para sa isang buwan. Isang mabisang paraan para labanan ito ay ang pag-aaral ng substitution strategy o yung paghahanap ng mga alternatibong pagkain na kasing sustansya, pero mas mura ang halaga. Ang pagiging bukas sa mga bagong recipe at paraan ng pagluluto ay malaking tulong para hindi tayo masyadong dumepende sa iisang produkto na laging nagmamahal ang presyo sa merkado. Dapat din nating matutunan ang sining ng pagpili kung saan tayo bibili ng ating mga sahog dahil malaki ang pagkakaiba ng presyo sa supermarket kumpara sa ating mga lokal na palengke o talipapa, mga ka-daily. Bagamat mas komportable sa mall dahil may aircon, madalas ay mas fresh at mas mura ang mga gulay at karne kung diretso tayong pupunta sa bagsakan o sa mga suki nating tindera sa palengke. Ugaliin nating mag-canvas muna at huwag bibili sa unang tindahan na makikita natin para masiguradong makuha natin ang pinakasulit na deal para sa ating pera. Ang pagbili ng mga seasonal na prutas at gulay ay isa ring sikreto dahil kapag in-season ang isang produkto, mas marami ang supply nito kaya natural na bumababa ang presyo nito sa merkado. Sa ganitong paraan, hindi lang tayo nakakatipid kundi nakakakuha pa tayo ng pinakasariwang pagkain para sa kalusugan ng ating mga anak at buong pamilya. Ang meal prepping o ang pagpaplano ng ating mga kakainin para sa buong linggo ay isa pang mabisang sandata laban sa impulse buying at pag-aaksaya ng pagkain, mga ka-daily. Kapag alam na natin ang lulutuin natin mula Monday hanggang Sunday, mas madali tayong makakagawa ng grocery list at maiiwasan nating bumili ng mga bagay na hindi naman pala natin kailangan. Mas makakatipid din tayo sa kuryente o gasul kung isang beses lang tayong magluluto ng malakihan at i-reheat na lang ang mga ito sa susunod na mga araw kaysa sa bawat kainan ay magsisindi tayo ng kalan. Iwasan nating mag-grocery ng gutom dahil ayon sa mga research,
mas madali tayong natutuksong bumili ng mga junk food o mamahaling snacks kapag kumakalam ang ating sikmura habang namimili. Ang disiplina sa pagsunod sa ating listahan ay patunay na may kontrol tayo sa ating emosyon at hindi tayo basta-basta nadadala ng mga marketing strategy ng malalaking kumpanya. Isa pang tip na madalas nating makalimutan ay ang benepisyo ng pagbili ng maramihan o bulk buying para sa mga item na hindi naman agad napapanis gaya ng sabon, mantika at toyo, mga ka-daily. Kadalasan ay mas mura ang price per unit kapag malalaking size ang binibili natin kumpara sa mga tingi o sachet na kung susumahin ay mas mahal pala ang binabayaran nating plastic packaging. Pwede rin tayong makipaghati sa ating mga kapitbahay o kamag-anak para makabili ng isang kaban ng bigas ng diretso sa supplier para makuha ang wholesale price at paghahatian na lang ang bayad. Ang ganitong uri ng pagtutulungan ay hindi lang nakakatipid ng pera, kundi nagpapatibay din ng samahan sa ating komunidad habang sabay-sabay tayong dumidiskarte sa gitna ng krisis. Siguraduhin lang natin na may maayos tayong storage sa bahay para hindi masira o malanggam ang ating mga inimbak na supply para hindi rin masayang ang ating pinuhunan. Panghuli, bakit hindi natin subukan ang backyard gardening o ang pagtatanim ng sarili nating mga gulay kahit sa mga recycled na paso o bote lang, mga ka-daily? Ang mga simpleng tanim gaya ng sili, malunggay, talbos ng kamote, at kalamansi ay napakalaking tulong na sa ating pang-araw-araw na pagluluto dahil hindi na natin kailangang bumili nito sa labas. Bukod sa nakatipid na tayo, sigurado pa tayong organic at walang pesticides ang ating kinakain na napakaganda para sa ating pangmatagalang kalusugan. Ang paghahalaman ay isa ring magandang bonding activity para sa pamilya at nagsisilbing stress reliever habang nakikita nating lumalaki ang ating mga pinaghirapan. Sa huli, ang pagiging busog sa mas mababang halaga ay tungkol sa pagiging malikhain at pagpapahalaga sa bawat biyaya na mayroon tayo, gaano man ito kaliit o kasimple sa paningin ng iba. Number 3. Ang mentalidad ng discarding Pinoy sa gitna ng krisis. Sa panahon ngayon na tila ba bawat paggising natin ay may panibagong taas presyo sa mga bilihin, napakahalaga na ang unang baon natin bago lumabas ng bahay ay ang tamang mentalidad. Mga ka-daily, hindi na sapat ang basta sipag lang o pagtitiis sa kung ano ang dumating dahil ang tunay na diskarte ay nagsisimula sa kung paano natin tinitingnan ang problema sa ating harapan. Kapag ang focus natin ay laging nasa reklamo o sa bigat ng buhay, madalas ay hindi natin nakikita ang mga oportunidad na pwede nating gawin para gumaan ang ating sitwasyon. Ang discarding Pinoy ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng lusot, kundi tungkol sa pagiging matatag at mapamaraan sa gitna ng pressure dahil ang taong may malinaw na plano at positibong pananaw ay mas mabilis makakahanap ng solusyon kaysa sa taong sumusuko na agad sa isip pa lang. Isipin ninyo na ang bawat hamon na nararanasan natin sa pagtaas ng presyo ng bigas o gasolina ay isang pagsubok sa ating galing na mag-adjust at mag-survive. Kaya dapat ay laging handa ang ating isipan na mag-isip ng bago at hindi lang basta sumunod sa agos ng kahirapan na tila wala ng katapusan. Kailangan nating maintindihan, mga ka-daily, na ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang realidad na hindi natin direktang kontrolado pero pwede nating gawan ng paraan sa loob ng sarili nating mga tahanan. Sa halip na magpakalunod sa takot na baka hindi sumapat ang kinikita, mas mainam na aralin natin kung paano gumagalaw ang ekonomiya sa pinakasimpleng paraan upang malaman natin kung saan tayo dapat mag-adjust ng ating lifestyle. Ang pagiging wise sa pera ay nagsisimula sa pagtanggap na ang 500 piso natin noon ay hindi na katulad ng halaga nito ngayon, kaya dapat ay mas maging mapanuri tayo sa bawat sentimo na lumalabas sa ating bulsa.
Huwag nating hayaan na ang ating emosyon ang magdikta kung paano tayo gagastos dahil sa oras na pangunahan tayo ng panic. Doon tayo madalas nagkakamali ng desisyon na nagre-resulta sa mas malaking problema sa budget. Ang tunay na matalino sa pera ay ang mga ka-daily nating marunong tumingin sa long-term na epekto ng kanilang mga desisyon sa araw-araw na pamumuhay nila at ng kanilang pamilya. Isa pang mahalagang bahagi ng ating mentalidad ay ang pagkilala sa kaibahan ng ating mga needs o yung mga bagay na talagang kailangan para mabuhay. Kumpara sa ating mga wants o yung mga luho lang na gusto nating makuha para sumaya, mga ka-daily. Sa gitna ng krisis, ang pagiging tapat sa sarili tungkol sa ating spending habits ay isang malaking hakbang para makaiwas sa pagkakabaon sa utang o sa palaging pagkukulang ng budget sa katapusan ng buwan. Marami sa atin ang nahuhulog sa bitag ng pagbili ng mga bagay para lang makasabay sa uso o para ipakita sa iba na okay tayo, pero sa totoo lang ay unti-unti na palang nauubos ang ating emergency fund para sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Kung masasanay tayo na unahin ang mga essentials gaya ng pagkain, upa at kuryente, mas magiging maluwag ang ating pakiramdam dahil alam nating secured ang ating basic survival bago tayo mag-isip ng iba pang extra. Ang pagtitipid ay hindi pagiging kuripot, kundi isang form ng self-discipline na nagpapakita kung gaano natin pinahahalagahan ang bawat patak ng pawis na pinuhunan natin para kumita ng pera sa ating trabaho. Naniniwala rin ako, mga ka-daily, na ang pagkakaroon ng small wins sa ating pagtitipid ay isang mabisang paraan para lalong ganahan na ayusin ang ating pananalapi kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon sa labas. Kapag nakita mo na nakatipid ka ng 100 pesos dahil pinili mong magbaon ng pagkain kaysa kumain sa labas, o kaya naman ay nakaiwas ka sa isang unnecessary purchase, ituring mo itong malaking tagumpay dahil ang malalaking ipon ay nagsisimula sa maliliit na halaga. Huwag mong maliitin ang barya dahil sa huli ay ang pagsasama-sama ng mga ito ang magliligtas sa iyo sa oras na magkaroon ng hindi inaasahang gastusin sa pamilya o sa bahay. Ang mentalidad na ito ang magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na kahit anong taas pa ng presyo ng gasolina o bilihin, mayroon kang kontrol sa iyong sariling budget at hindi ka basta-basta matitinag ng anumang krisis sa ekonomiya. Ang pagiging disiplinado sa maliliit na bagay ay paghahanda para sa mas malalaking blessing na darating sa buhay mo dahil pinatunayan mo na marunong kang humawak ng kung ano ang nasa kamay mo ngayon. Sa huli, ang diskarteng Pinoy ay mas nagiging epektibo kapag may kasamang malasakit at pakikipagtulungan sa ating kapwa o yung tinatawag nating bayanihan spirit, mga ka-daily. Sa panahon ng krisis, hindi tayo dapat mag-isip na tayo lang ang nahihirapan dahil ang totoo ay halos lahat tayo ay apektado ng inflation, kaya mas mainam na magbahagi tayo ng kaalaman at tips sa isa't isa. Pwede tayong mag-share ng mga impormasyon kung saan may murang bilihan ng bigas o kung anong mga alternatibo ang pwedeng gawin para makatipid sa kuryente at tubig para lahat tayo ay sabay-sabay na makasurvive. Ang pagiging open sa mga bagong ideya at pagtanggap ng payo mula sa mga eksperto o sa mga ka-daily nating mas may karanasan sa pag-handle ng pera ay isang tanda ng maturity at pagiging seryoso sa pag-abot ng financial growth. Tandaan ninyo na ang hirap ay pansamantala lamang kung tayo ay may tamang diskarte, matatag na puso at puspusang pagtatrabaho para sa ating mga pangarap at para sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Aral number 4, ang forced savings. Sa hirap ng buhay ngayon na parang buhangin sa palad ang pera na kakahawak mo pa lang ay nauubos na agad, kailangan nating matutunan ang disiplina ng ipon pilit, mga ka-daily. Ang konsepto ng pay yourself first ay ang pinakamahalagang formula na dapat nating itanim sa ating mga isipan. Income minus savings equals expenses. Ibig sabihin, bago mo pa bayaran ang kuryente, tubig,
o pambili ng bigas, unahin mo munang itabi ang maliit na porsyento para sa iyong sarili at sa iyong kinabukasan. Huwag nating hintayin na may matira sa ating sahod bago tayo mag-ipon dahil sa totoo lang ay madalas na wala talagang natitira kung hindi natin ito sadyang kukunin sa simula pa lang. Ang pag-iipon ay hindi tungkol sa laki ng halaga kundi sa consistency o ang pagiging regular ng pagtatabi mo kahit na 50 pesos o 100 pesos lang yan bawat kinsenas at katapusan. Maaari rin nating simulan ang tinatawag nating invisible savings o yung mga paraan ng pag-iipon na hindi natin masyadong nararamdaman sa ating daily budget, mga ka-daily. Isang magandang halimbawa nito ay ang pagtatabi ng lahat ng barya na natitira sa iyong bulsa pag-uwi galing sa trabaho o pamamalengke at ilagay ito sa isang selyadong alkansya. Magugulat ka na lang pagkalipas ng 6 na buwan o 1 taon na ang mga barya na tila walang halaga noon ay umabot na pala sa thousands of pesos na pwedeng pandagdag sa tuition o pambayad sa emergency. Ang susi rito ay ang pagkalimot na mayroon kang itinatabing pera para hindi ka matuksong kunin ito sa oras na gusto mong bumili ng kung anong luho lang. Sa bawat barya na iyong inilalagay, tinuturuan mo ang iyong sarili na maging matiyaga at mapagpahalaga sa maliit na bagay na magbubunga ng malaking ginhawa sa huli. Napakahalaga rin na magkaroon tayo ng emergency fund o yung tinatawag nating buffer sa panahon na may hindi inaasahang mangyari sa ating pamilya, mga ka-daily. Ang emergency fund ay dapat katumbas ng 3 to 6 months ng iyong monthly expenses para kung sakaling mawalan ng trabaho o may magkasakit ay hindi tayo agad lalapit sa patubuan o utang. Sa gitna ng krisis at taas presyo ng bilihin, ang pagkakaroon ng ganitong pondo ang magbibigay sa iyo ng peace of mind dahil alam mong mayroon kang madudukot na sarili mong pera. Isipin ninyo ito bilang isang financial umbrella na magpoprotekta sa inyo kapag biglang umulan ng problema sa buhay at hindi kayo mababasa o mababankrupt. Hindi kailangang buuin ito sa isang bagsakan. Ang mahalaga ay nagsisimula ka ng mag-build nito kahit pa konti-konti lang hanggang sa lumaki at mabuo ang iyong target amount. Sa panahon din ng teknolohiya, maaari nating gamitin ang mga digital banks at micro-savings apps na nag-aalok ng mas mataas na interest rate kumpara sa mga traditional banks, mga ka-daily. Maraming apps ngayon ang may features na pwedeng i-automate ang iyong savings kung saan kusa ng kukuha ng maliit na halaga mula sa iyong account bawat linggo para ilagay sa iyong ipon. Dahil nasa cellphone lang ito, mas madali mong ma-monitor ang paglago ng iyong pera at mas mahihirapan kang i-withdraw ito dahil kailangan pa ng ilang steps bago mo makuha ang cash. Ang digital saving ay isang modernong paraan para sa ating mga Pinoy na laging busy at walang oras pumunta sa bangko pero gustong maging secured ang kinabukasan. Siguraduhin lang na sa mga legit at BSP-regulated na apps tayo maglalagay para safe at protektado ang ating pinaghirapang pera mula sa anumang panganib. Panghuli, kailangan nating maging mapanuri sa ating mga daily habits at hanapin kung saan tayo may tinatawag na financial leaks o yung mga maliliit na gastos na akala natin ay wala lang, mga ka-daily. Ang araw-araw na pagbili ng kape sa labas, paninigarilyo, or ang hindi pag-unsubscribe sa mga apps na hindi naman ginagamit ay mga butas sa ating bulsa na dapat nating tapalan agad. Kung susumahin mo ang gastos sa mga bisyo o hindi importanteng bagay sa loob ng 1 taon, maaari itong umabot sa tens of thousands of pesos na sana ay naging investment na o pandagdag sa iyong emergency fund. Ang pagiging disiplinado sa iyong lifestyle ay hindi pagkakait sa sarili, kundi isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa iyong pamilya sa pamamagitan ng pagsisiguradong hindi kayo kukulangin sa oras ng kagipitan. Tandaan ninyo na ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming gamit, kundi yung taong may sapat na ipon
at walang inaalalang utang sa kanyang pagtulog sa gabi. Aral number 5. Side hustles at extra income sa digital age. Sa panahon ngayon na tila ba hindi na humihinto ang pag-akyat ng presyo ng gasolina at mga bilihin, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na hindi na sapat ang iisang source ng income lang, mga ka-daily. Ang pagkakaroon ng side hustle o extra na pagkakakitaan ay hindi na lang basta para sa mga gustong yumaman, kundi isa na itong survival strategy para sa bawat pamilyang Pilipino. Marami sa atin ang may mga natatagong galing o skills gaya ng pagluluto, pag-aayos ng mga sirang gamit, o kahit ang husay sa pag-aalaga ng bata na pwede nating i-convert sa dagdag na kinsenas at katapusan. Huwag tayong mahiya na magbenta o mag-alok ng serbisyo dahil sa gitna ng krisis. Ang taong madiskarte at hindi mapili sa trabaho ang siyang laging may laman ang bulsa at hapagkainan. Isipin ninyo na ang bawat extra 500 o 1,000 pesos nakikitain ninyo sa loob ng isang linggo ay malaking bawas na sa iisipin ninyong pambayad sa kuryente o pambili ng gatas para sa inyong mga anak. Napakalaki ng oportunidad na hatid ng internet at ng ating mga cellphone para kumita tayo kahit nasa loob lang tayo ng ating mga tahanan, mga ka-daily. Kung ikaw ay marunong gumamit ng social media, pwede mong pasukin ang online selling o kaya naman ay maging affiliate partner ng mga sikat na shopping apps kung saan kikita ka ng commission sa bawat produktong mabebenta mo gamit ang iyong link. Marami ring mga websites na naghahanap ng mga virtual assistants, encoder, o kahit mga tutor para sa mga batang gustong matuto ng English o math na pwedeng gawin pagkatapos ng iyong regular na trabaho sa gabi. Ang kagandahan sa digital age ay hindi mo na kailangang umupa ng pwesto o tindahan dahil ang mismong Facebook o TikTok account mo na ang magsisilbing gallery ng iyong mga produkto at serbisyo. Kailangan lang natin ng tamang sipag, kaunting pag-aaral kung paano gumagana ang mga apps na ito, at higit sa lahat ay ang lakas ng loob na subukan ang mga bagay na bago sa ating paningin. Maaari rin nating tingnan ang ating mga paligid at alamin kung ano ang mga serbisyo na kailangan ng ating mga kapitbahay o komunidad na pwede nating ibigay, mga ka-daily. Kung ikaw ay may motor, pwede kang mag-alok ng delivery service para sa mga maliliit na negosyo sa inyong area o kaya naman ay maging rider sa mga sikat na apps tuwing weekend or day off mo sa trabaho. Ang pagpasok sa ganitong klase ng gig economy ay nagbibigay sa iyo ng kontrol sa iyong oras dahil ikaw ang magdedesisyon kung kailan mo gustong bumiyahe at kung magkano ang target mong kitain para sa araw na iyon. Napakaraming kwento ng tagumpay ang nagsimula sa simpleng pagde-deliver ng pagkain o package na ngayon ay naging pundasyon na ng mas malalaking negosyo dahil sa kanilang tiyaga at pagiging tapat sa mga customer. Ang bawat biyahe ay hindi lang pagod ang hatid kundi dagdag na seguridad para sa iyong pamilya na hindi kayo kukulangin sa budget kahit anong taas pa ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Para sa mga ka-daily nating mahilig sa crafts o paggawa ng mga produkto, ang reselling business ay isa pang mabisang paraan para magkaroon ng extra income nang hindi nangangailangan ng malaking capital, mga ka-daily. Pwede kang kumuha ng mga gamit o damit sa mga bagsakan gaya ng divisoria o baklaran at ibenta ito sa mas mataas na halaga sa iyong mga katrabaho o kaibigan na walang oras pumunta sa mga malalayong palengke. Ang susi sa matagumpay na reselling ay ang paghahanap ng mga item na trending o yung mga bagay na talagang kailangan ng mga tao sa araw-araw gaya ng mga affordable na hygiene kits or school supplies. Huwag tayong matakot magsimula sa maliit dahil ang pinaka-importanting bahagi ng pagnenegosyo ay ang pag-ikot ng puhunan at ang pag-aalaga sa tiwala ng iyong mga mamimili para paulit-ulit silang bumalik sa iyo.
Ang pagiging small-time entrepreneur ay isang training ground para sa mas malalaking pangarap na gusto mong maabot sa hinaharap habang unti-unti mong pinapalago ang iyong kinikita. Panghuli, kailangan nating matutunan ang konsepto ng passive income o yung pagkita ng pera kahit hindi tayo aktibong nagtatrabaho bawat minuto, mga ka-daily. Maaari tayong magsimulang mag-invest sa mga dividend-paying stocks o kaya naman ay sa mga COP at government programs gaya ng MP2 kung saan ang iyong maliit na savings ay kumikita ng interest na mas mataas kaysa sa ordinaryong bangko. Habang bata pa tayo at may lakas pang mag-side hustle, mainam na ang bahagi ng ating extra income ay inilalagay natin sa mga investments na ito para sa huli. O sa huli ay ang pera na ang magtatrabaho para sa atin. Ang layunin natin ay hindi lang basta kumita ngayon para pambayad ng utang, kundi ang makabuo ng isang system kung saan secured ang ating kinabukasan kahit tumanda na tayo o mawalan ng lakas. Tandaan ninyo na ang bawat hakbang na ginagawa ninyo ngayon para sa dagdag na kita ay isang malaking investment para sa mas maginhawa at payapang buhay ng inyong buong pamilya sa mga susunod na taon. Number 6. Debt management. Iwas sa bitag ng utang. Sa gitna ng krisis at tila walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, madalas ay natutukso tayong kumapit sa patalim o humiram ng pera para lang makaraos sa araw-araw, mga ka-daily. Pero dapat nating tandaan na ang utang ay parang isang double-edged sword. Maaari itong makatulong sa oras ng gipit, pero maaari rin itong maging tanikala na hihila sa atin pababa kung hindi natin ito mamamanage ng maayos. Mahalagang maintindihan natin ang pagkakaiba ng good debt o yung utang na ginagamit natin para sa investment or negosyo kumpara sa bad debt o yung utang na napupunta lang sa mga bagay na kumukunti ang halaga gaya ng bagong gadget o luho. Ang pagiging disiplinado sa panghihiram ay tanda ng isang matalinong Pinoy na mas inuuna ang kapayapaan ng isip kaysa sa pansamantalang saya ng pagkakaroon ng material na bagay na hindi naman kayang bayaran ng buo. Isipin ninyo na sa bawat utang na inyong pinapasok, binabawasan ninyo ang inyong kalayaan sa hinaharap dahil ang kikitain ninyo sa susunod na buwan ay nakalaan na agad sa pambayad sa halip na mapunta sa inyong ipon o pamilya. Isa sa pinakamalaking bitag na dapat nating iwasan ay ang mga tinatawag na loan sharks o yung mga mabilisang pautang na may sobrang taas na interest gaya ng 5-6. Mga ka-daily, bagamat mukhang madali at mabilis makuha ang pera, ang totoo ay unti-unti nitong kinakain ang iyong kinikita dahil sa laki ng tubo na kailangan mong bayaran linggo-linggo o buwan-buwan. Maraming online lending apps ngayon ang nangangako ng mabilis na approval pero may mga nakatagong charges at interest na kung susumahin mo ay halos doble na ng hiniram mong halaga ang babayaran mo sa huli. Ang ganitong klase ng utang ay isang cycle na mahirap takasan dahil madalas ay uutang ka uli sa iba para lang may pambayad sa naunang utang hanggang sa malubog ka na ng tuluyan. Mas mabuti pang magtiis muna sa simpleng pamumuhay at mag-ipon ng pakonti-konti kaysa pumasok sa isang kasunduan na magdadala sa iyo ng matinding stress at takot dahil sa mga paniningil na walang patawad. Para sa mga ka-daily nating mayroon ng kasalukuyang mga utang, huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil may mga paraan para unti-unti nating mabayaran ang mga ito gaya ng debt snowball method. Ang strategy na ito ay simple lang. Ilista mo ang lahat ng iyong mga utang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki at unahin mong bayaran ng buo ang pinakamaliit habang nagbabayad ka ng minimum sa iba. Sa tuwing may mababayaran kang isang utang, ang perang dati mong inilalaan doon ay idadagdag mo naman sa pambayad sa susunod na utang sa iyong listahan hanggang sa lahat ay malinis mo na.
Ang pagkakaroon ng small wins o yung pakiramdam na nabawasan na ang iyong pinagkakautangan ay magbibigay sa iyo ng motivation na magpatuloy at hindi sumuko hanggang sa maging debt-free ka na. Ang pagiging matiyaga sa pagbabayad ay patunay ng iyong katapatan at integridad bilang isang tao na marunong tumupad sa kanyang mga binitiwang salita at pangako. Napakahalaga rin na matuto tayong makipag-usap ng maayos at tapat sa mga taong pinagkakautangan natin sa halip na magtago o umiwas sa tuwing sasapit ang araw ng singilan, mga ka-daily. Kung talagang gipit ang sitwasyon dahil sa taas ng bilihin o may hindi inaasahang nangyari sa trabaho, mas mainam na lumapit tayo sa kanila at ipaliwanag ang ating sitwasyon ng may respeto. Maaari tayong humingi ng restructuring o yung pagbabago sa terms ng pagbabayad para mas gumaan ang monthly amortization o kaya ay mapababa ang interest para mas madali nating matapos ang obligasyon natin. Ang pagkakaroon ng maayos na communication ay nagpapanatili ng tiwala at respeto sa pagitan ninyo at madalas ay mas handang tumulong ang mga tao kung nakikita nilang may plano ka at seryoso ka talagang makabayad. Huwag nating hayaan na masira ang ating relasyon sa ating mga kaibigan o kamag-anak dahil lang sa hindi maayos na pag-handle ng pera at hindi pagharap sa ating mga pananagutan. Panghuli, ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa utang ay ang paglaban sa tinatawag nating lifestyle inflation o yung pagtaas ng ating gastos kasabay ng pagtaas ng ating kita. Mga ka-daily. Marami sa atin ang kapag nakakuha ng bonus o kaya ay tumaas ang sahod, agad na mag-iisip na mag-upgrade ng cellphone, bumili ng motor, o kumain sa mas mamahaling restaurant kahit hindi pa naman talaga kailangan. Ang sikreto ng mga taong panatag ang buhay ay ang pananatili sa isang simple at low-cost na pamumuhay kahit lumalaki na ang kanilang income para ang sobrang pera ay mapunta sa savings at investments. Sa huli, ang tunay na sukatan ng pag-unlad ay hindi ang dami ng kagamitan na nakikita ng ibang tao, kundi ang laki ng iyong net worth o yung halaga na matitira sa iyo kapag binawas na ang lahat ng iyong mga utang. Tandaan ninyo na ang pagiging malaya sa utang ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay ninyo sa inyong sarili at sa inyong pamilya para sa isang mas masaya at payapang kinabukasan. Number 7. Financial literacy para sa pamilyang Pilipino. Sa gitna ng mga hamon ng pagtaas ng presyo ng bilihin, napakahalaga na hindi lang ang padre de pamilya o ang ilaw ng tahanan ang nakakaalam tungkol sa pera, kundi ang buong pamilya, mga ka-daily. Ang pag-uusap tungkol sa budget ay hindi dapat nagiging mitya ng away o sumbatan, kundi isang pagkakataon para magkaisa ang lahat sa iisang layunin na itawid ang pangangailangan ng bawat isa. Isang mabisang paraan ito para maintindihan ng lahat kung bakit kailangang maghigpit ng sinturon sa ngayon at kung bakit hindi muna pwedeng ibigay ang lahat ng luho na hinihiling ng mga bata. Kapag ang bawat miyembro ay aware sa totoong sitwasyon ng pananalapi, mas madali silang makikiisa sa mga paraan ng pagtitipid at mas magiging maingat sila sa paggamit ng mga resources sa loob ng bahay. Ang pamilyang may bukas na communication tungkol sa pera ay mas matatag at hindi madaling mabuhay kapag dumating ang mga hindi inaasahang krisis sa ating ekonomiya. Isang magandang practice ay ang pagkakaroon ng regular na family budget meeting kung saan ipinapaliwanag natin sa ating mga anak ang halaga ng bawat piso sa paraang maiintindihan nila, mga ka-daily. Hindi naman kailangang takutin ng mga bata o ipasa sa kanila ang bigat ng problema. Pero mahalagang malaman nila na ang bawat pagkain sa hapag at bawat gamit sa school ay pinaghihirapan ng kanilang mga magulang. Pwede nating ipakita sa kanila ang billing ng kuryente at tubig para ma-realize nila na ang pagpapatay ng ilaw o pagsasara ng gripo ay may direktang epekto sa perang matitira para sa kanilang baon o masarap na ulam. Ang ganitong exposure ay nagtuturo sa kanila ng pagiging responsable at mapagpahalaga sa mga bagay na ibinibigay sa kanila habang sila ay bata pa.
Ang mga batang lumalaking may alam sa halaga ng pera ay mas malamang na maging matagumpay at wise na adults pagdating ng panahon na sila na ang humahawak ng sarili nilang kita. Dapat din nating itaguyod ang tinatawag na shared responsibility sa loob ng ating mga tahanan, lalo na kung may iba pang miyembro na nagtatrabaho na rin, mga ka-daily. Kung may mga anak na tayong may sahod na o may mga kasama sa bahay na may sariling income, mainam na pag-usapan ng maayos ang paghahati-hati sa mga bills gaya ng kuryente, internet o pambili ng bigas. Ang pag-aambag ay hindi panggigipit kundi isang paraan para lahat ay makaramdam ng ownership sa pagpapatakbo ng bahay at para hindi lang sa isang tao bumabagsak ang lahat ng bigat ng gastusin. Sa ganitong setup, mas mabilis makakaipon ang bawat isa dahil nagtutulungan ang lahat na bawasan ang overhead expenses ng pamilya araw-araw. Ang pagkakaisa sa financial goals ay nagbubuklod sa pamilya at nagpapakita ng tunay na diwa ng bayanihan na nagsisimula mismo sa loob ng ating sariling pintuan. Napaka-importante rin na turuan natin ang bawat isa na iwasan ang mga unnecessary expenses o yung tinatawag nating mga leaks sa budget sa pamamagitan ng simpleng disiplina, mga ka-daily. Halimbawa, ang pagpapaalala sa lahat na huwag hayaang nakasaksak ang mga appliances kung hindi ginagamit o ang pag-iwas sa pagbili ng mga tingi-tinging snacks sa labas ay malaking tipid na kapag pinagsama-sama. Maaari nating gawing laro o challenge ang pagtitipid para mas maging masaya ang pakikilahok ng mga bata. Gaya ng pagbibigay ng maliit na reward kung sino ang pinakamatipid sa kuryente sa loob ng isang buwan. Ang mga maliliit na habit na ito ay bumubuo ng isang culture ng pagtitipid na dadalhin ng bawat miyembro kahit saan man sila mapunta o kahit magkaroon na sila ng sariling pamilya. Ang pagiging matipid ay hindi tanda ng kahirapan, kundi tanda ng karunungan sa pagpapahalaga sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng may kapal sa araw-araw. Panghuli, kailangan nating maging maparaan sa pagdiriwang ng mga mahahalagang occasion nang hindi kailangang mag-overspend o mangutang para lang maging magarbo, mga ka-daily. Ang mga birthday, anibersaryo o kahit ang Pasko ay pwedeng maging masaya sa pamamagitan ng simpleng handaan, luto sa bahay, at ang mahalaga ay ang pagsasama-sama ng buong pamilya. Huwag tayong magpadala sa pressure ng social media na kailangang laging Instagrammable ang ating mga celebration kung ang kapalit naman nito ay butas na bulsa sa susunod na mga araw. Ang tunay na kayamanan ng isang pamilyang Pilipino ay ang pagmamahalan, suporta sa isa't isa, at ang kaalamang secured ang inyong kinabukasan dahil nagtutulungan kayong lahat sa pag-handle ng inyong pera. Tandaan ninyo na ang financial literacy ay isang lifelong journey. At ang pinakamagandang investment na magagawa ninyo ay ang pagtuturo ng tamang financial values sa inyong mga mahal sa buhay. Aral number 8. Protection at government benefits. Sigurado sa harap ng unos. Sa gitna ng ating pagkayod araw-araw para tapatan ng mahal na presyo ng gasolina at bilihin, hindi natin dapat kaligtaan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng proteksyon para sa ating kinabukasan. Mga ka-daily. Marami sa atin ang nakatutok lang sa kung magkano ang kikitain ngayong araw, pero nakakalimutan nating magbayad ng ating mga contribution sa gobyerno gaya ng SSS PhilHealth at Pag-ibig. Ang mga benepisyong ito ang magsisilbing salbabida natin sa oras na tayo ay magkasakit, mawalan ng trabaho o dumating na sa panahon ng ating pagtanda at pagre-retiro. Huwag nating isipin na bawas lang ito sa ating take-home pay dahil ang totoo ay investment ito para sa ating sarili na magbibigay ng peace of mind sa ating pamilya. Ang isang wise na Pinoy ay laging handa sa anumang unos na darating dahil alam niyang mayroon siyang matatakbuhan at mahihingian ng tulong na hindi na kailangang mangutang sa ibang tao. Napakahalaga na i-maximize natin ang lahat ng benepisyong iniaalok ng gobyerno lalo na sa panahon ng krisis kung saan bawat piso ay mahalaga, mga ka-daily. Halimbawa,
Ang PhilHealth ay malaking bawas sa bayarin sa ospital kung sakaling may magkasakit sa pamilya, habang ang SSS naman ay may mga salary loan at calamity loan na mas mababa ang interest kumpara sa mga private lenders. Ang Pag-ibig naman ay hindi lang para sa pabahay, kundi meron ding MP, dalawa savings program na nagbibigay ng mataas na dividends na pwedeng makatulong sa paglago ng iyong maliit na ipon. Ugaliin nating i-check ang ating mga records online o sa mga apps para masiguradong updated ang ating mga hulog at hindi tayo magkakaproblema sa oras na kailangan na nating mag-claim. Ang pagiging maalam sa iyong mga karapatan at benepisyo ay isang paraan ng pagprotekta sa iyong pinaghirapang pera mula sa mga hindi inaasahang malalaking gastusin sa buhay. Bukod sa government benefits, kailangan din nating maintindihan ang kaibahan ng insurance at investment para mas lalong maging secured ang ating kinabukasan, mga ka-daily. Ang insurance ay proteksyon para sa iyong pamilya kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa iyo na siyang breadwinner, habang ang investment naman ay para sa pagpapalago ng iyong yaman sa hinaharap. Huwag tayong matakot sa salitang insurance dahil marami ng affordable na options ngayon na swak sa budget ng mga ordinaryong manggagawa at drivers. Isipin ninyo ito bilang isang backup plan para hindi maiwang zero ang inyong pamilya at hindi sila mahirapan sa pagpapatuloy ng kanilang buhay kung sakaling mawala ang iyong suporta. Ang pagkuha ng proteksyon habang bata at malakas pa ay mas mura at mas madali kaysa kung kailan tayo ay may nararamdaman na o matanda na sa ating serbisyo. Kailangan din nating tandaan na ang ating kalusugan ang ating pinakamalaking asset o kayamanan sa paghahanap buhay, mga ka-daily. Sa sobrang pagod natin sa pamamasada o sa pagtatrabaho sa gabi, madalas ay nakakalimutan nating alagaan ang ating sariling katawan na siyang puhunan natin para kumita. Ang pagkakasakit ay isa sa pinakamabilis na paraan para maubos ang ating ipon at mabaon tayo sa utang dahil sa mahal ng gamot at bayad sa doktor sa kasalukuyan. Mas mura ang mag-prevent o umiwas sa sakit sa pamamagitan ng tamang kain, sapat na tulog, at regular na check-up kaysa sa magpagaling kapag malala na ang nararamdaman. Ang isang malusog na katawan ay nangangahulugan ng mas maraming araw na pwede tayong kumayod at mas maraming pagkakataon na makasama natin ang ating mga mahal sa buhay ng masaya at masigla. Panghuli, sa panahon ng krisis, ay lalong dumarami ang mga nananamantala at mga scammer na target ang ating mga ka-daily na naghahanap ng mabilis na paraan para kumita, mga ka-daily. Maging mapanuri tayo sa mga get-rich-quick schemes o yung mga investment na nangangako ng sobrang taas na kita sa loob lang ng maikling panahon nang walang ginagawa. Kung ang isang offer ay mukhang too good to be true, malamang ay scam ito at ang layunin lang ay kunin ang iyong pinaghirapang pera na sana ay pambili mo na ng bigas at ulam. Protektahan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pag-aaral at pagtatanong sa mga awtoridad bago tayo magpasok ng pera sa anumang transaksyon na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang tunay na pag-unlad ay hindi nakukuha sa mabilisang paraan, kundi sa pamamagitan ng dahan-dahang pag-iipon, tamang proteksyon, at matalinong pagpapasya sa bawat hakbang na ating ginagawa. Aral number 9, Gemini said, Low cost. Lifestyle, ang bagong social. Sa mundo nating puno ng pressure mula sa social media na kailangang laging bago ang gamit o nasa mamahaling lugar, kailangan nating yakapin ang kagandahan ng isang low-cost lifestyle, mga ka-daily. Ang pagiging simple ay hindi nangangahulugan na ikaw ay naghihirap, kundi pinipili mo lang na maging matalino sa iyong mga prioridad sa gitna ng mahal na bilihin at gasolina. Marami sa atin ang pilit na sumasabay sa uso kahit na ang kapalit nito ay ang pagkasaid ng ating ipon o ang pag-asa sa credit card para lang magmukhang in sa paningin ng iba. Pero ang totoo, ang tunay na cool at social sa panahon ngayon ay yung taong may sapat na pera sa bangko at walang inaalalang utang paggising sa umaga.
Kapag natutunan nating makontento sa mga simpleng bagay, mas nagiging malaya tayo sa stress at mas na-e-enjoy natin ang tunay na kahulugan ng buhay kasama ang ating pamilya nang hindi iniisip ang presyo ng bawat galaw natin. Maaari nating simulan ang pagbabagong ito sa pamamagitan ng minimalism o yung pagpili na magkaroon lang ng mga bagay na talagang nagbibigay ng halaga at gamit sa ating araw-araw, mga ka-daily. Sa halip na tambakan ng ating mga bahay ng mga gamit na nakita lang natin sa sale o dahil lang sa bugso ng damdamin, mas mainam na mag-focus tayo sa quality kaysa sa quantity. Ang pagkakaroon ng kakaunting gamit ay nangangahulugan din ng mas madaling paglilinis, mas konting iisiping maintenance, at mas malaking space para sa mga mahahalagang aktibidad sa loob ng tahanan. Isipin ninyo na ang bawat bagay na binibili ninyo ay katumbas ng ilang oras o araw na pagtatrabaho at pagod sa biyahe o sa opisina. Kaya dapat ay sulit ang bawat sentimong ilalabas ninyo. Ang pagiging minimalist ay isang paraan ng pagpapakita na kontrolado mo ang iyong mga kagamitan at hindi ang mga kagamitan mo ang kumokontrol sa iyong kaligayahan at budget. Dapat din nating tuklasin ang mga paraan ng paglilibang na hindi nangangailangan ng malaking gastos o entrance fee para lang makapag-relax ang buong pamilya, mga ka-daily. Sa halip na pumunta sa mall kung saan siguradong mapapabili ka ng kung ano-ano, bakit hindi subukan ang pamamasyal sa mga pampublikong parke, pagbisita sa mga libreng museo, o simpleng bonding sa bahay habang nanonood ng movies? Ang kaligayahan ng ating mga anak ay hindi nakadepende sa mahal ng laruan o sa ganda ng restaurant na kinakainan natin, kundi sa atensyon at oras na ibinibigay natin sa kanila ng buong puso. Pwede tayong magpiknik sa labas gamit ang nilutong baon sa bahay para masiguradong busog ang lahat sa mas murang halaga habang nakakalanghap ng sariwang hangin. Ang paghahanap ng mga free entertainment ay isang hamon sa ating pagiging malikhain para makabuo ng mga memories na tatagal habang buhay nang hindi nabubutas ang ating mga bulsa. Isa pang mahalagang bahagi ng low-cost lifestyle ay ang pagyakap sa DIY culture o yung pag-aayos at paggawa ng mga bagay sa sarili nating mga kamay, mga ka-daily. Sa halip na bumili agad ng bago kapag may nasirang gamit sa bahay o may kailangang i-upgrade, subukan nating aralin kung paano ito kumpunihin sa tulong ng mga tutorials sa internet. Ang pagluluto ng sariling kape, paggugupit ng sariling buhok, o kahit ang paggawa ng sariling mga panlinis sa bahay ay mga simpleng paraan para makatipid ng thousands of pesos sa loob ng isang taon. Bukod sa nakatipid na tayo, nagkakaroon pa tayo ng mga bagong skills na pwede nating magamit o pagkakitaan sa hinaharap habang nagiging self-reliant tayo sa ating mga pangangailangan. Ang bawat bagay na nagagawa natin ng mag-isa ay isang tagumpay na nagpapatunay na hindi natin kailangang laging dumepende sa mga mamahaling serbisyo sa labas para mabuhay ng maayos. Panghuli, huwag tayong mahiya na gumamit ng mga generic brands o bumili sa mga surplus shops at ukay-ukay kung ito naman ay functional at maayos pa ang kalidad. Mga ka-daily. Sa katunayan, marami sa mga generic na gamot o groceries ay may kaparehong sangkap lang sa mga branded pero mas mura ang halaga dahil hindi nila binabayaran ang mahal na advertisement sa TV at billboard. Ang pagiging practical sa pagpili ng mga produkto ay tanda na mas mahalaga sa iyo ang silbi ng isang bagay kaysa sa logo na nakadikit dito. Ang peace of mind na dulot ng pagkakaroon ng sapat na ipon dahil sa pagpili ng mas murang opsyon ay walang katapat na halaga ng kahit anong sikat na brand sa merkado. Tandaan ninyo na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng sapat para sa iyong mga pangangailangan at ang kakayahang makatulong sa iba dahil hindi ka gipit sa iyong sariling kabuhayan. Aral number 10, Pangarap at Paglago, Wealth Building para sa Masa.
Sa kabila ng hirap ng buhay at ang tila walang katapusang pag-akyat ng presyo ng bigas at gasolina, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa na balang araw ay makakamit din natin ang tunay na kaginhawaan, mga ka-daily. Ang pag-unlad ay hindi lang para sa mga mayayaman o sa mga nakapagtapos ng mataas na pag-aaral, kundi para sa bawat Pilipinong may malinaw na pangarap at tamang sistema sa paghawak ng pera. Isang mahalagang konsepto na dapat nating matutunan ay ang tinatawag na compound interest o yung kakayahan ng iyong pera na kumita ng interes. At ang interes na iyon ay kikita pa uli ng panibagong interes sa paglipas ng panahon. Kahit maliit lang ang nasisimulan mong itabi ngayon, kung gagawin mo itong regular at hindi mo ito gagalawin sa loob ng 5 to 10 years, magugulat ka kung gaano kalaki ang itatalbog nito na pwedeng maging puhunan mo sa negosyo o pondo para sa pag-aaral ng iyong mga anak. Ang susi rito ay ang pagiging matiyaga at ang pag-unawa na ang pagyaman ay hindi nangyayari sa loob lang ng isang gabi, kundi sa bawat tamang desisyon na ginagawa mo araw-araw. Maaari na rin nating pasukin ang mundo ng stock market at mga dividends kahit sa maliliit na halaga lang sa pamamagitan ng mga modernong investment apps, mga ka-daily. Ang pag-invest sa mga stocks ay nangangahulugang nagiging part owner ka ng malalaking kumpanya sa Pilipinas, gaya ng mga sikat na malls, bangko, at kumpanya ng kuryente na ginagamit nating lahat. Sa bawat kita ng mga kumpanyang ito, meron kang porsyento or dividends na ibabalik sa iyo na pwedeng maging source ng iyong passive income sa hinaharap ng hindi mo na kailangang mag-extra hours sa trabaho. Huwag nating isiping pangmayaman lang ito dahil marami ng paraan para magsimula sa halagang 1,000 pesos lang para masanay ang ating mga sarili sa disiplina ng pag-invest. Ang paglalagay ng pera sa mga ganitong asset ay isang paraan para maprotektahan ang halaga ng ating kinita laban sa inflation. Dahil ang mga kumpanyang ito ay sumasabay din ang paglago sa pag-ikot ng ating ekonomiya. Para sa ating mga ka-daily na nangangarap magkaroon ng sariling bahay o lupa, ang real estate mindset ay isa pang mabisang paraan para makabuo ng yaman sa mahabang panahon. Maaari nating gamitin ang ating mga contribution sa pag-ibig para kumuha ng housing loan sa halip na habambuhay tayong umuupa sa lugar na hindi naman mapapa sa atin sa huli. Kahit maliit na lote lang muna o simpleng bahay sa probinsya, ang property ay isang asset na tumataas ang halaga habang tumatagal ang panahon, kaya hinding-hindi ka lulugi rito. Pwede rin nating pag-isipan na iparenta ang isang bahagi ng ating bahay o magpatayo ng maliit na kwarto para may dagdag na income na papasok sa ating bulsa buwan-buwan. Ang pagkakaroon ng sariling tahanan ay hindi lang simbolo ng tagumpay, kundi isang matibay na pundasyon para sa seguridad ng ating buong pamilya hanggang sa ating pagtanda. Higit sa lahat, ang pinakamagandang investment na magagawa ninyo sa gitna ng crisis ay ang pag-invest sa inyong sariling kaalaman at skills, mga ka-daily. Sa bilis ng pagbabago ng mundo, kailangan nating laging maging updated sa mga bagong paraan kung paano mapapabilis ang ating trabaho o kung paano tayo makakakuha ng mas mataas na sahod. Manood tayo ng mga educational videos, makinig sa mga podcasts tungkol sa pag-asenso, at huwag mapagod mag-aral ng mga bagong teknolohiya na pwedeng makatulong sa ating kabuhayan. Ang talino at galing na nasa loob ng inyong ulo ay isang bagay na hindi mananakaw ng kahit na sino at hinding-hindi maluluma ng kahit anong inflation o taas ng presyo sa merkado. Kapag mas marami kang alam, mas marami kang opsyon sa buhay at mas madali mong mahahanapan ng butas ang anumang problemang dumarating sa iyong harapan. Panghuli, kailangan nating magkaroon ng malinaw na finish line o yung vision kung anong klaseng buhay ang gusto nating maranasan pagdating ng ating retirement, mga ka-daily. Isipin ninyo ang sarili ninyo sa edad na 60 o 65 years old. Gusto nyo bang nagtatrabaho pa rin dahil sa pangangailangan?
O gusto ninyong mag-relax na lang habang pinapanood ang inyong mga apo? Ang lahat ng pagtitipid sa gasolina, pag-iwas sa utang, at paghahanap ng side hustle na ginagawa ninyo ngayon ay may patutunguhan at hindi nasasayang ang bawat patak ng inyong pawis. Ang pag-unlad ay isang marathon, hindi isang sprint, kaya kailangan nating panatilihin ang ating disiplina at pagmamahal sa ating mga pangarap hanggang sa marating natin ang dulo. Tandaan ninyo na sa bawat pagsikat ng araw ay may bagong pagkakataon para magbago ang ating buhay. At dito sa The Filipino Daily, lagi tayong magkakasama sa bawat hakbang patungo sa inyong tagumpay at kasaganaan. Bilang pagtatapos, mga ka-daily, ang lahat ng ating tinalakay mula sa tamang mentalidad, pagtitipid sa gasolina, hanggang sa pagbuo ng yaman ay iisa lang ang itinuturo sa atin. Ang kontrol sa iyong kinabukasan ay nasa iyong sariling mga kamay. Hindi natin mapipigilan ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa merkado, pero may kapangyarihan tayong baguhin ang ating mga habits at diskarte sa loob ng ating tahanan. Ang bawat pisong iyong itinatabi at bawat maling utang na iyong iniwasan ay isang hakbang patungo sa buhay na hindi na kailangang mangamba sa tuwing sasapit ang bayaran ng bills. Tandaan ninyo na ang tunay na pag-unlad ay hindi nasusukat sa bilis ng iyong pagtakbo, kundi sa tibay ng iyong paninindigan na huwag sumuko sa gitna ng krisis. Patuloy tayong magtulungan, mag-aral, at maging inspirasyon sa ating kapwa Pilipino dahil sa pagkakaisa at tamang kaalaman, siguradong makakamit natin ang mas maginhawang bukas. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat!